As I promised, ito na naman ang inyong nire-request. One pot na Filipino-style cheesy mac and cheese. Itong cooking method na ito ay hindi na natin kailangang palutuin separately yung ating pasta. Over high heat ay kailangan lang muna natin itong pakuluan. Huwag kalimutan na ito ay halu-haluin kasi talaga namang ito ay naninikit pa rin sa bottom ng ating pan. Hintay lang na mag-absorb mga konti yung ating tubig. At kapag ito ay bumubula-bula na katulad nito, ay buksan na natin ng konti yung ating takip at uupa din yan. Kakailangan din natin dito ng 2 lata ng classic evaporated milk. Kapag nag-absorb na yung pinaka-liquid natin dito, ay hinaan na natin yung apoy to medium-low heat. Then, nilagyan na natin dito yung ating 2 latang evaporated milk at isunod na natin dito yung ating powdered cheese. Naku, alam ko na marami na magtataasan ng kilay dito. Pang-support lang naman ito or pang-enhance pa ng lasa ng ating cheese. Sa totoo lang, kailangan talaga natin dito ng maraming cheese pero since na tayo ay nagtitipid-tipid, ay gagamit tayo nito. Pero again, depende na yan sa inyo kasi ang original na mac and cheese, gagamit tayo for at least 5 cups of cheese. Meron na doon na cheddar cheese at parmesan cheese which is a little bit costly dito sa Pilipinas. And if you are really looking for old-fashioned classic na mac and cheese recipe, this recipe is not for you. Pero syempre kung gusto niyo talaga makita, mapanood yung old-fashioned and classic mac and cheese, paki-comment naman sa comment box section para magawa din natin. Next, meron tayong pinagsama ng mozzarella at cheddar cheese na shredded na. Nabili ko lang ito talaga at ito ay mga nasa 200 plus pesos. At hindi talaga ako nagandahan sa brand na ito kahit na sinimmer ko pa ito na mga 3 minutes ay hindi pa talaga nalulusaw ito. Kaya naman nag-decide na talaga ako na haluin, takpan at kailangan natin tulutuin for another 2 to 3 minutes at kailangan yung apoy natin dito ay mahina na. At I highly suggest ang recommended serving nito, kailangan ay i-serve natin ito immediately. Kasi itong recipe natin ay tamang-tama lang talaga yung ratios na ating tubig at pasta. Kung hindi, ay talaga namang ito ay mag-absorb pa at matutuyo yung ating mac and cheese pasta. Kung meron pa kayo request dito sa ating channel, pakinggan naman sa comment box section at gagawin natin. Bye!